Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni Congresswoman-elect Leila de Lima tungkol sa napipintong paglaya interim release ni Tatay Digong. Ito sa post ng Gising Pilipinas. Ito ang post, yung pahayag ni Attorney Leila de Lima. Sabi niya, "What is certain and absolute is that the ICC knows it cannot afford to take the chance in releasing Duterte. They know that once they do, Duterte is most likely not coming back to The Hague. The man recognizes no law, respects no court, and honors no agreement. His word is worthless." Grabe oh. Wala daw kwenta ang salita ni Tatay Digong. "The ICC knows that releasing him could mean the end of the case against him. I doubt they will let that happen." So ito, sa opinion ko lang ha, parang kabisado ni Attorney Leila de Lima ang utak ng ICC, lalo na yung tatlong judges sa pre-trial chamber 1. Sigurado siya eh. What is certain? No? Certain. Sigurado, di ba? Certainty. And absolute. Sigurado siya. Alam ng ICC na hindi nila pwedeng i-release yan. So, itong mga ganitong statement, there is something scary, nanginginig. Mas mabuti pa si Attorney Cristina Conte dahil siya, honest. Ano sabi niya? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. I was surprised. Yun ang yun ang normal na reaksyon. Kasi nga, kahit ako, medyo nabigla din ako yung ganun na, ang bilis at napaka klaro yung petisyon kasi na-meet niya na, according to the statement of Attorney Kaufman, na-meet ng petisyon yung dalawang importanteng bagay. Ano yun? Yung commitment ng isang member country ng ICC na kupkupin si PRRD at commitment ng bansang ito na kung hearing mag-cooperate sila na dadalhin nila si PRRD sa ICC. Kung walang ganitong commitment ng isang member country ng ICC, hindi mangyayari ang interim release. Kaya the fact na itong kampo itong grupo ni Attorney Kaufman nakahanap ng isang host country, ang laking bagay nun. Then pangalawa, yung prosecution. Kasi kung hindi papayag ang prosecution, wala rin. But lumalabas, according to Attorney Kaufman, na non-opposition. Okay lang sa prosecution, basta ma-meet ang mga kondisyon. So, ang Office of the Prosecutor ng ICC nagbigay na ng pahayag na hindi naman nila diretsa na sinabi na papayag sila, but sabi na we will submit our position on that matter to the ICC pre-trial chamber for public to know. To me, ang basa ko doon is papayag sila. Silence eh. Wala lang. Basta mag-submit kami. Ganun lang. Silence to me means yes. Kasi kung hindi totoo yung statement na Attorney Kaufman na no opposition or non-opposition ang prosecution sa interim release, nagsalita na sana na
we are not, we did not give any statement, no. Sinupla o yung kinounter na nila sana ang statement na Attorney Kaufman. So, yun po. So, dito, makikita mo, sina Attorney Conte, ito, sina Laila de Lima, sina Rizon Tiveros, ano na sila, hanggang reklamo na lang, kung ano-ano na lang yung dinadahilan nila na, threat. Delikado daw ang security ng mga alleged victims pag makalabas si PRRD. Ano naman ang power pa ni PRRD na nakakulong na nga. Tapos lalabas lang siya at hindi naman sa Pilipinas dadalhin, doon lang siya temporary manirahan sa host country. Anong threat na sinasabi nila na wala na siya sa power? Kaya ito, puros mga na lang ito, mga reason ng mga talunan. So, ang tanong na lang na hindi pa natin masagot is, anong country kaya ang sasalo? Noong una, akala ko Malaysia dahil nagpunta si BP Sara sa Malaysia, only to find out na ang Malaysia, nagpa-member siya sa ICC noong una, after 1 month, nag-withdraw. So, hindi pwede ang Malaysia dahil hindi siya member country. Yusek Claire Castro recently claimed that Duterte's petition for interim release before the ICC, where he states he will not continue to commit crimes, is an admission of guilt. She even asked, Mr. President will not continue to commit crime. So, may pag-amin ba rito? Doon kasi sa petition, may mga conditions na inilagay. Isa sa condition is, he will not continue to commit crimes. Kaya, birada kaagad ni Yusek Claire Castro, ay di, inamin niyang may kasalanan siya. Ito, hindi siya well-informed doon sa standard procedure ng ICC. This is not just a flawed legal interpretation. It reflects a concerning level of kabubuhan from someone in the legal profession. Under Rule 118 and 119 of the ICC Rules of Procedure and Evidence, any detained person may request interim release by demonstrating that. Yan, may tatlong kondisyon. Number 1, they are not a flight risk. Si Tatay Digong, 80 anyos na, hindi na siya flight risk, no? Mahirap na siyang magbiyahe. Number 2, they will not obstruct the investigation or proceedings. And number 3, they will not continue criminal conduct. So, nakalagay ito sa ICC Rules and Procedure. Lumalabas, hindi alam ni Attorney Claire Castro. Kaya nga, not well informed siya. These statements are standard procedural language, not admissions of guilt. For example, kaya believe ako dito kay Teo Moreno, well-researched siya eh. For example, former Ivory Coast President Laurent Gbagbo made similar arguments in his 2013 petition for interim release, as did Congolese warlord Jean-Pierre Bemba. In neither case was their use of that language interpreted as a confession. In short,
saying someone won't commit crimes is a legal standard, not a guilty plea. Misrepresenting this basic principle only spreads confusion and undermines public understanding of international legal processes. No wonder why nagkakandara pa silang lahat sa Malacanang, dahil kung gaano kangagba yung ulo, ganyan din ang mga galaman. Grabe, itong si Teo Moreno, sapol na sapol. So, nakahain na po ang petisyon. At inaasahan, ito po ay mabilis aksyonan. Kasi standard procedure ito ng ICC, yung interim release. At magpasalamat po tayo, tayong mga nagmamahal kay Tatay Digong, dahil mayroong isang bansa na willing tumanggap kay PRRD na mag-commit nga hindi siya tatakas. Kung kailangan siya sa korte, dadalhin siya sa korte. So, ano na ito? Parang more than 50% na natapos sa trabaho yung release niya dahil sa pagpayag ng bansang ito. At pangalawa, yung prosecution hindi nag-object. Kaya nagsalita na po ang Office of the Prosecutor ng ICC na magbibigay sila ng official response sa bagay na ito sa ICC at malalaman natin in the coming days. Okay. So, magbasa lang tayo sa mga comments. Daniel Long, isa ring matalinong DDS vlogger si Daniel Long. She should listen to the late Senator Miriam Santiago's speech at Corona impeachment trial. Admission does not equal confession. Okay. Emily Taylor, precisely. And unfortunately, some DDS supporters also doubted PRRD's defense lawyers' move. Sometimes I think people should just be an observer and just give their support to PRRD without doubting the process. If PRRD and his family had a full trust in Attorney Koopman, who are we to judge? Especially our knowledge of the Rome Statute of the ICC is zero. So, antayin na lang natin mga kaibigan. Ako, nararamdaman ko, nalalapit na po ang napipintong paglaya, although temporary lang, ng ating Tatay Digong. It's an answered prayer.